forced eviction. Gusto ko lang po kuya ulit magpasalamat kuya sa inyo kuya. Marami po ako natutunan sa inyo kuya. Bago ang Mr. and Miss PBB teammates ay nagkaroon ng karamdaman si MJ na lubos na nakaapekto sa kanyang mga kasamahan. Kinakabahan din ako sa sitwasyon mo. Pero wag mong isipin sitwasyon ko, mas kaya ko. Hindi. Isa tayo. Team tayo eh. Maya-maya pumasok sa confession room ang nag-aalalang si Keja upang makausap si Kuya. Ayoko po kasi talaga kuya na maging selfish ako kuya. Kasi gusto ko po talaga kuya na kaming dalawa okay kuya. Kaya po yun kuya, iniisip ko talaga yung kalagayan niya simula kahapon kuya. Kasi nakikita ko po talaga sa mukha niya kuya na hindi na po talaga niya kaya. Tapos kahapon po nung nagpa-practice po kami kuya, palagi po masakit yung likod niya. Naiintindihan ko naman kung ano pinanggagalingan mo, Keisha. Opo kuya. Pero ngayon, kailangan ko rin munang mas maintindihan ang kalagayan ni MJ. At dahil sa patuloy na pananakit ng likuran ay minabuting ipadala ni Kuya si MJ sa ospital upang masuri ang kanyang kalagayan. Habang nasa ospital si MJ ay tuloy pa rin ang pag-aalala ng kaparehang si Keja. Tsaka kitang-kita naman sa mukha niya na hindi niya talaga kaya pinipilit niya talaga sarili niya. Kaya doon ako parang mas namomobila na. Habang nagaganap ang pageant ay minabuti magpahinga ng may sakit na si MJ sa living room. Nanghihinayang po ako kuya kasi po gusto ko rin po makasali din kuya kasi nga po gusto ko po ulit kuya mapabilang sa Golden Circle. Pero po kuya wala naman po ako magagawa kasi kuya may nararamdaman po akong ganito po. Yung sa likod ko po sumasakit. May halong lungkot po kuya kasi po andito lang po ako sa bahay kuya kanina kuya mag-isa. At kaninang hapon mukhang hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam ni MJ kaya't muli siyang pinatawag ni Kuya. MJ, Yes po. nitong huling mga araw Opo. ay napapansin ko na ilang beses kang dinatnan ng matinding panghihina at sakit. Opo kuya. Bagay na nakakaapekto ng malaki sa buhay mo dito sa bahay ko. Sa kabila ng 4 na beses na pag-alis mo sa aking bahay upang magpatingin sa doktor, ay hanggang ngayon, matindi pa rin ang sakit na iyong iniinda. May nararamdaman na rin po akong kirot. At gaano kasakit ito? 10 kuya. Bilang magulang mo dito sa bahay ko, Yes po. nag-aalala ako sa iyong kalusugan at kapakanan. Opo kuya. Dahil dito, minabuti kong muling kumonsulta sa mga doktor, MJ. Opo. Ikaw ay kailangang makonfine upang lalong mabantayan. Humantong ako sa isang mabigat na desisyon na magpataw sa iyo ng isang forced eviction. Gusto ko lang po kuya ulit magpasalamat kuya sa inyo kuya. Marami po ako natutunan sa inyo kuya. Lakasan mo ang loob mo, MJ. Opo kuya. At magpagaling ka, ha? Yes po kuya. Thank you po. Matapos kausapin ni Kuya ay kinuha na ni MJ ang kanyang luggage upang maiayos ang kanyang gamit. Uy, ba't may malita si MJ? Ba't may malita? Nagdalang ulit ako. Oo. Ba't may malita? Patay. Mitch! Uy, kay MJ. Ay! MJ! Ba't kay MJ? Ano yan? May malita daw? Bakit? Kailangan. Uy, bakit? Ikaw lang, meron talaga. Kailangan daw makonfine sabi ni kuya. Pinatawag na ako ni kuya ng forced eviction.
Sabi mo sa akin, gusto mo ba mag-big four, di ba? Kaya Sabi mo, gagalingan mo. Asa ba, Tan? Tan! Gibig por ka pa ba? Diba? Ikita-kita pa naman tayo sa labas. ay na po dani eh. Miss ko kayo. MJ, Yes po. oras na. Pumasok ka na ng confession room. Guys, isang hug lang ah. Alis na ako. Kita-kits na lang ah. Kaya niyo yan. Tayo mo lang ako sa labas. Pabait ka ah. Oy! Wait lang po. Ano man, Candy? Damihan mo, damihan mo. Hindi. Damihan. Santo. Thank you so much. Manok, manok, manok. Okay lang to. Okay lang sa bag ko. Okay. Take care, ha? Magpagaling. Labis ako nagpapasalamat. Isang kasi, Henry, nasa gitna ng kalungkutan. Ay pwedeng makahanap ng mga bagay na may pag-asa at kaligayahan. Hangad ko na mapabuti ang iyong kalagayan at kalusugan. I love you, kuya. Thank you so much po. Hanggang sa muli,